So, yan na nga mga kumars. After ng Universal Studio vlog natin at ng Singapore vlog, ngayon naman, pupunta kami sa Malaysia. Dahil hindi kami nakapag-book ng train, kaya ngayon, nag-book na lang kami ng bus para makapunta kami ng Malaysia. Medyo matagal nga lang yung magiging biyahe compare kung train yung gagamitin mo, pero no choice na kami since wala kaming nabook na train, kaya bus lang yung nabook namin. Kapag bus pala yung gagamitin ninyo papuntang Malaysia, ang estimated time na makakarating kayo from Singapore to Malaysia ay 4 to 6 hours. Maganda naman yung mga buses nila and yung air condition is malamig naman. Tsaka talaga namang mawiwili ka naman talaga sa mga views, sceneries dito sa Singapore papuntang Malaysia, kaya hindi ka masyadong mamuboard hanggang sa biyahe mo. At saka pwede ka pang matulog kasi very comfortable naman yung mga upuan nila doon sa mga bus. So, backstory lang before tayo pumunta sa Malaysia, no? Meron kami nung card na tinatap lang para doon sa bus dito sa Singapore. Then, iloloadan siya sa mga convenience store like 7-Eleven. Then, yun yung gagamitin mo para makasakay ka ng bus or ng train dito sa Singapore. Tapos, meron kaming natira na points or ng laman doon sa card. Then, meron kami nakita na May nakita kami na vending machine, tapos maraming drinks. Meron kami drinks papuntang biyahe. Trinay namin kung meron pa laman. Since hindi namin ma-check, akala namin pwede lang magamit yon sa bus and sa train. Pero nung trinay namin doon sa vending machine, talaga namang gulat na gulat kami kasi ang dami naming nakuha. So, enjoy na enjoy kami sa pag-top doon sa card, doon sa vending machine. Kasi hindi lang isang drinks, 2 drinks, mga 15 drinks yung nakuha namin doon sa vending machine gamit yung card namin na pinambabaya doon sa train at saka sa bus sa Singapore. So, during our trip doon papunta sa Malaysia, marami kaming nainom at saka marami kaming nakain na chips and bread kasi meron kami nabili bago kami umalis sa Singapore. Pumunta kami sa 7-Eleven para nga gastusin yung sa card kasi akala namin doon lang pwedeng bumili. So, ang ending yung buong trip namin is kumakain kami kasi nga marami kaming baon na drinks and mga chips. So, hindi kami na-bored during biyahe. So, bago ka pala makapunta ng Malaysia, dadaan ka muna sa immigration ulit dito sa may Singapore. Akala namin is yun na yung immigration papuntang Malaysia, hindi pa pala. So, merong unang immigration dito sa Singapore, yun sa border nila. Tapos, meron pa ulit yung mismong doon ka na sa Malaysia. So, kapag nakarating ka na doon sa unang immigration dito sa border ng Singapore and Malaysia, bibigyan ka ng time para pumila, then makapasa doon sa immigration. Check lang naman nila yung passport mo. Then, aandahin kayo ng bus for about 30 minutes. Tapos, saka kayo ulit magbabiyahe. So, papunta doon sa another immigration ng Malaysia, siguro nasa 1 hour yung magiging biyahe. Ang akala namin is hindi na kailangan ng arrival card dito sa Malaysia. Kaya nung pagdating namin sa immigration ng Malaysia, nagka-problema kami, as in, ang laki ng problema namin kasi hindi kami makapasa doon sa immigration hanggat wala kami nung Malaysian arrival card. Ang akala lang namin is doon kailangan yun sa Singapore, pero
kailangan din pala yun sa Malaysia. So since wala kaming SIM card na may internet, and sa Malaysia walang free wifi, kailangan meron ka sariling internet, nahihirapan kami para magkaroon ng arrival card para lang makapasa kami sa immigration. Super dami namin napagdaanan bago kami makasakay ulit ng panibagong bus. Talaga naman naghanap kami ng hotspot para lang maki-hotspot, kaya lang yung iba talaga ayaw maki-hotspot, hindi kami maintindihan. Mauubusan ka talaga ng English during that time. O pak, mga ate mo, picture muna sa unang bus bago mahulas, bago makipag-away sa mga bus driver, at bago mawala yung bag. Picture muna. Ito na yung after namin, no? Na after namin mapagdaanan lahat nung pagod, pagtakbo, pag-aaway dun sa bus driver para lang makuha yung nawawala naming bag. Kasi nga iniwan na kami dahil ang tagal namin kumuha ng arrival card. 2,000 years later. So dahil nagkaaberya kami, dumating kami sa Malaysia na 12 midnight. Naghanap pa kami ng hotel. So ayan yung nakita naming hotel. Ayan yung view. Ito ang first gala ng mga ate nyo sa Malaysia. Kaya outfit check muna bago tayo umalis. Bisita muna sa gym. Akala mo naman talaga nag-gym, nag-outfit check lang naman talaga. Ayan na nga ang mga ate nyo. Nagtatry na ng treadmill. Sabi picture lang, kunwari nag-gym, pero talaga naman hindi na pinalagpas ang treadmill. Nag-treadmill na. Hindi pa alam kung paano gamitin ang treadmill. Ayan, patakbo-takbo kunwari. Pero mamaya-maya kakain din naman ng mga ate ninyo. Ayan, kunwari talagang ang bilis, no? Ang nagta-treadmill. So, ayan mga ate nyo, after maglokohan doon sa gym, na magti-treadmill, mag-gym kunwari, ayan, syempre, kailangan may TikTok entry rin tayo dito sa Malaysia. So, first TikTok entry sa kabila ng pagod doon sa biyahe, ayan na. So, after mag-TikTok, ayan yun sa labas ng aming hotel. Sobrang laki ng mga building, ang tataas ng mga buildings. Parang nasa Manila ka rin, kaya lang mas improved na building. So, syempre, nagutom ang mga ate nyo. Pupunta kami ngayon sa Family Mart at ililibre kami ni Madam. Pak, gagamitin niya ang pangmalakasan niyang mga cards. Ililibre kami ni Madam ng kung ano-ano. Tatry lang namin kung pwede yung cards. At ayan na nga po si ate mo, binubudol na si Madam ng drinks lang sana, pero kailangan meron pang pagkain. Ayan. At kitang-kita nyo naman, bago kumain, picture muna, at halata namang nabudol namin si Madam sa aming kinain. Ayan. Napakasarap niyang hotpot na yan at saka yung frap na yan dito sa Family Mart. Kain muna habang chikahan. Yung kinain pala naming hotpot, sobrang anghang talaga namang
sisipunin ka, kaya napapahawak ka sa tissue dyan para punas-punasan yung tumutulong uhog mo na dahil sobrang anghang talaga. So, after kumain is umakyat lang kami dito sa mall dito para magpapalit ng pera kasi wala kaming pera ng Malaysian. So, nagpapalit lang kami ng ringgit. Alam mo naman talaga, ang laki na lang pinapalit talaga. Kailangan lang namin ng pamasahe sa taxi at pang-entrance fee dun sa mga pupuntahan namin. After magpapalit ng pera, syempre, ayan na naman ang mga TikTok transition ng mga ate nyo. Hindi kailangan mawawala yung TikTok transition. So, pangalawang TikTok transition dito naman sa may gilid yan ng Holiday Inn dito sa may Malaysia. So, bago kami punta kung saan kami pupunta, TikTok muna at picture muna. Dahil pagtapos namin mag-TikTok, napag-desisyonan namin na isa lang yung pupuntahan namin ngayong araw, yung Batu Cave, kasi medyo malayo siya doon sa hotel namin, papunta doon sa Batu Cave kasi lagpas na daw siya ng Kuala Lumpur. So, yung Batu Cave is hindi na part ng Kuala Lumpur, kaya it takes 1 hour and 30 minutes para makapunta doon sa Batu Cave. Buti na lang yung nasakyan naming taxi at saka yung taxi driver is mabait. Talaga naman very approachable and accommodating siya. So, hindi kami nainip during doon sa biyahe namin. At saka kung mapapansin ninyo, mainit nung kami ay pumunta dyan. So, parang Pilipinas din siya, no? At saka Singapore. Mainit din sa Malaysia. Dito sa Malaysia talaga namang sobrang daming malalaking buildings. Dito sa mga buildings na talaga namang mag-e-enjoy ka tingnan kasi talagang ang gaganda at saka ang tataas talaga. Saka ang linis din ang paligid dito ng highway nila. So, kung kanina is mainit nung umalis kami, ngayon medyo kumukulimlim na. Huwag naman sanang umulan kasi pupunta pa kami sa Batu. Ayan, at after ng mahabang pila doon sa entrance, dahil sobrang traffic, papunta dito sa Batu Cave, ayan, nakapasok na kami. At mga ate mo, inulan. Eh, nang sinasabi ko, inulan kami, wala pa naman kaming dalang payong at talaga namang ayaw tumigil ng ulan, napakalakas ng ulan.
Pero kahit ganun, kahit inulan kami, talaga namang go for the go pa rin ang TikTok transition namin. Kasi sayang naman, no? Sayang naman yung pagpunta namin dito kung hindi kami makakapag-pictures and hindi kami makakapag-TikTok. Sayang yung place, sayang yung time. Kaya sabi namin, sige na, ituloy na to kasi sayang naman. Kaya ayan ang mga ate mo kahit na inuulan at hindi yan basta ulan kasi sobrang lakas talaga ng ulan dyan. Siyempre nag-take kami ng maraming pictures. Hindi na nga lang kami umakyat sa pinakataas or sa pinaka-cave nila kasi nga maulan, sobrang lakas ng ulan, tsaka baka madulas. Mahirap na. Tsaka nakikita nyo ba yan? Ang daming steps niyan. Talaga naman para kami nag-exercise yan. Okay sana kung hindi umuulan kaya nag-picture na lang kami dyan sa Buddha nila. After namin mag-take na maraming pictures, pumunta naman kami sa Chinatown dito sa may Malaysia para bumili ng souvenirs. After namin maglakad-lakad sa Chinatown, ayan, nagutom ang mga ate mo kaya kumain muna sa isang resto bar ang mga ate. So after maubos ang pagkain, umuwi na sa hotel para maglaba. See you on our next vlog.